Gusto mo bang pumunta sa lugar namin? Saan? Sa Biringan. Story time. Ako si Sheena, taga Dolores Eastern Samar. Kwento to sa akin ng lola ko. Karanasan daw to ng tatay niya. Nung nagbibinata pa lang daw ang tatay niya, mahilig daw maglaro sa gubat na mag-isa yon. Kung ano-ano raw ang ginagawa nun doon. Hanggang isang araw, may bigla na lang daw lumapit doon na 3 lalaki na kasing edad niya lang din ng mga panahon na to. Nakipagkaibigan daw to sa kanya at nakipaglaro hanggang nakapalagayan niya na ito ng loob. At isang araw, tinanong siya kung gusto niya ba raw sumama sa lugar nila. Tinanong yun ng tatay niya kung saan ba banda ang lugar nila at sinabi naman nila na sa Biringan daw. Nagtaka raw ang tatay ni Lola pero agad siyang pumayag dahil bago sa pandinig niya ang lugar na yon. Pero sinabihan siya ng mga yun na kailangan niya munang umuwi ng bahay nila at dun matulog sa duyan ng silong nila. At dadaanan na lang daw siya ng mga yon sa eksaktong oras ng 4:00 ng hapon. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, dumating ang mga kaibigan ng tatay ni Lola at sinama siya dun sa lugar nila. Ayon sa tatay ni Lola, pumasok daw sila sa isang nagliliwanag na ilaw at pagpasok daw nila doon, namangha siya sa nakita niya dahil lahat daw ng tao doon ay puro nakaputi at lahat daw ay mababait. Meron din daw na malalaking bahay na animoy sa mga palabas sa telebisyon mo lang makikita. Inilibot daw siya ng mga kaibigan niya sa lugar nila at doon nakita ng 2 mata niya ang 3 napakalaking barkong pandigma na kumikinang daw sa kulay na ginto. Mga bahay na animoy palasyo sa laki at lahat ay gawa sa ginto. Pero may umagaw daw ng atensyon niya nang matanaw niya ang kakaibang bahay sa tuktok ng burol na may malaking araw sa ibabaw nito. Agad siyang sinabihan ng mga kaibigan niya ng, "Anong tinitignan mo?" Bahayan ng Reyna, si Reyna Carolina. Ang napakagandang Reyna rito, ang Diyosa ng Biringan. Matapos daw nilang maglibot, nagyaya na raw umuwi sa bahay nila yung 3 kaibigan niya para raw kumain. Pagdating daw nila sa bahay ng mga kaibigan niya, napakalaking bahay din daw noon nangyayari sa ginto. Maraming prutas at iba't ibang klase ng mga pagkain na ngayon niya lang daw nakita sa buhay niya. Sobra daw siyang namangha dahil ni minsan, hindi pa daw siya nakakain ng ganung pagkain. Nang biglang lumabas daw ang lola ng mga kaibigan niya at may binigay sa kanya na itim na kanin at pinasusubukan raw sa kanyang kainin yon kasi espesyal daw na pagkain yun sa kanila. Umalis daw kagad ang lola ng mga kaibigan niya matapos maiabot ang itim na pagkain sa kanya. Pero dali-daling binalaan siya ng mga kaibigan nito na wag daw niyang kakainin ang binigay sa kanya ng lola nila. Kung gusto niya parang makauwi sa mundo natin. Doon na siya nagtaka kung bakit sinabi yun ng mga kaibigan niya. Pinaliwanag naman nila ito sa kanya na hindi daw sila kagaya nating mga normal na tao. Sila raw ay mga engkanto ng puti. May 3 klase daw ng engkanto sa Biringan. Ang puti, itim, at ang pinakamataas na uri ng engkanto, ang mga pula. At ang reyna nilang si Carolina, ang pinakamalakas at makapangyarihan sa kanilang lahat. Siya rin daw ang tagapangalaga ng araw. Pero habang nagkukwento ang mga kaibigan niya, bigla na lang daw siya naalipungatan dahil sa malamig na tubig na tinapon sa kanya ng nanay niya. Yun pala, ilang oras na siyang hindi gumigising na animoy patay na ang katawan niya. Mabuti na lang daw mababait ang mga kaibigan niya dahil pinalik